Itim na punso. Biyernes ng hapon. Nang maisipan ni Shaira na umuwi sa bahay nila sa bukid, sa Baryo Duyong. Walang signal sa lugar na yon, kaya naman bihira talaga siyang umuwi. Bukod kasi sa kailangan niya ng malapit na mauwian, namamasukan din siya bilang part-time na dishwasher sa isang karinderya malapit sa terminal ng bus upang matustusan ang mga gastusin sa kolehiyo. Pansamantala siyang nakikitira sa tiyahin niyang may tindahan sa tapat ng kolehiyo ng San Juan. Wala namang problema rito ang pagtira niya sa bahay nito, dahil kailangan din naman ng kanyang tiyahin ng makakasama sa bahay. Biyuda na kasi ito at kaisa-isa pang anak ay mas piniling sumama sa nobyo nito. Nauunawaan naman niyang hindi na siya kayang suportahan ng kanyang mga magulang dahil na rin sa edad na mga ito. Ang kanyang ina, si Aling Ida, ay naglalako ng suman para sa gastusin sa bahay. Ang kanyang ama namang si Mang Tonyo ay nag-aalaga na lang ng mga native na baboy at kambing na pangbenta. Malaking tulong din yun tuwing may biglaan siyang gastusin sa kolehiyo na hindi na niya kayang gawan ng paraan. Minsan nang nagbenta ng alagang baboy si Mang Tonyo para sa matrikula niya. At laking pasasalamat naman niya sa ginawang iyon ng butihin niyang ama. Hindi man sila mayaman, nakikita naman niyang gumagawa pa rin ng paraan ang kanyang mga magulang para makatulong sa kanyang pag-aaral kahit hindi niya hilingin. Naabutan niya ang kanyang ina sa labas ng bahay na naghihimay ng malunggay. Nilapitan niya ito para magbigay galang bago pumasok sa bahay. Anak, napauwi ka. Kumain ka na muna. May nilagang saging sa kusina. Nasa sagingan pa ang tatay mo. Itinuro naman ito ang sagingan at nakita nga niya roon ang kanyang ama na nangunguha ng dahon ng saging para gamiting pambalot sa sumang ilalako naman ng kanyang ina kinabukasan. Inilapag muna niya ang kanyang gamit sa sarili niyang kwarto sa maliit nilang bahay. Mula nang mag-18 siya ay ginawa na siya ni Mang Tonyo ng sariling kwarto. Maliit lang iyon at halos katri lamang ang kasya. Ang mga damit naman niya ay maayos na nakasalansan sa isang istanteng alaga sa linis ng kanyang ina. Bago siya magpahinga, ay sumaglit muna siya sa kanilang banyo para makapaglinis ng katawan at makapagpalit ng damit. Nasa banyo na siya noon at abutin na sana yung tabo mula sa timbang may tubig nang may maaninag siya sa sulok malapit sa may pinto. Para kasing bigla na lang may tumakbo doon. Dahil hindi masyadong abot ng ilaw mula sa kanilang bahay ang banyo, hindi talaga niya makita kung ano ang gumagalaw sa may sulok. Ngunit, dala na rin ng kanyang curiosity, yumuko siya para kapain iyon. Halos lumukso ang puso niya sa takot nang may makapa siyang maliit na nilalang doon. Pilit itong nagpupumigla sa kamay niya at nang makawalay mabilis na kumaripas ng takbo papalabas. Naiwan siya sa loob ng banyo na tulala at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Duwende. Oo, duwende. Sigurado siyang duwende nga yun. Dahil sa takot, ay minadali na niya ang pagligo at nanginginig pa rin ang katawan sa takot nang makabalik sa kanyang kwarto. Nahirapan siyang makatulog dahil sa nangyari. Hindi muna niya iyon sinabi sa mga magulang niya dahil baka isipin ng mga ito na nagbibiro lamang siya. O di kaya ay guni-guni lamang niya iyon. Bandang 10:00 ng gabi, handa na sanang matulog si Shaira nang may maramdaman na naman siyang kakaiba. Para kasing may nagmamasid sa kanya mula sa kanyang kama. Ipinikit niya ang mga mata, pilit itong iwinawaksi sa isipan. Ngunit kahit anong gawin niya, mukhang walang balak ang sino mang nakamasid sa kanya na tigilan siya.
Naramdaman niya ang marahang pagbaba ng kanyang kumot at ang mahihinang palangit-ngit ng katre na para bang may mga tumatalo mula roon. Agad siyang napabalikwas. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang maliliit na nilalang sa may paanan niya. Sa tansya ay halos 1 dangkal lamang ang laki ng mga ito. Kulubot ang mukha, mabibilog ang mga mata, ngunit ang mas nakakaagaw pansin sa kanya, kulay pula ang balat ng mga ito. Di pa man siya nakakahinga sa nakita, ay mas lalo pa siyang nagulat nang bigla na lamang nagsalita ang mga ito. Ang sabi ng isa ay wala naman daw itong balak na takutin siya. Gusto lamang daw ng mga ito na makipaglaro at humingi ng pagkain. Napakurap-kurap siya ng oras na iyon sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat ng iyon. Ngunit hindi, lalo na nang lumapit sa kanya ang isa. Malamlam ang mga mata, nagmamakaawa. Nahabag na bumaba siya mula sa kama at nagtungo sa kusina para maghanap ng makakain. Sakto namang may natira pang hapunan, kaya inilapag niya iyon sa lamesa at hinayaang pagpipiyestahan ng mga maliliit na nilalang. Hindi niya napigilang mapangiti na makitang nasisiyahan ng mga ito habang kumakain. Akala ni Shaira ay panaginip lamang ang lahat. Ngunit pagkagising niya kinabukasan, nagtaka siya nang tanungin siya ng kanyang ina kung nagutom daw ba siya kagabi at naubos ang pagkain sa kusina. Napailing na lang siya sa nangyari. 7:00 na ng gabi nang maisipan ni Shaira na maligo. Kinuha niya ang timba at naglakad patungo sa balon. Ilang metro lang ang layo mula sa kanyang kubo. Malapit lang din sa balon ang kanilang palikuran para hindi na malayo kung mag-iigib ng tubig. Lalabas na sana siya, dala ang timba nang pigilan siya ng kanyang ina. Ipagpabukas na lang daw niya ang pagliligo. Ngunit nangatwiran na lang siya rito. Dumiretso pa rin siya sa may balon. Madilim sa parting iyon. May ilaw naman sa kanilang banyo. Pundido na at hindi pa sila nakakabili ng bagong bombilya. Sumalo siya ng tubig mula sa balon gamit ang maliliit na timbang na nakakabit sa lubid at saka ito hinila pataas nang mapuno ng laman. Malapit na sana mapuno ang timba nang matigilang bigla si Shaira. May sumisitsit kasi sa kanya. Nagpalingalinga siya sa paligid. Wala namang tao, kaya inisip na lang niyang guni-guni lang yun. Ngunit ilang sandali pa, muli na naman niyang naririnig ang pagsitsit. Doon na siya kinabahan. "Sinong nandyan?" Aniya nang makitang may gumagalaw mula sa talahiban malapit sa balon. Ngunit walang sumagot sa kanya. Bagamat kinakabahan, ay nilakasan na lamang niya ang loob na tapusin ang ginagawa. Akmang papasok na siya sa banyo nang makaamoy siya ng mabahong usok. Napahinto siya sa paghakbang nang sa pagkakataong iyon ay hindi na sitsit ang naririnig niya, kundi ang kaniyang pangalan. Duwende. Duwende na naman. Iyon ang nasa isip niya ng oras na yun. Mukhang may nais na namang makipaglaro sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang hindi na lang pansinin. Ngunit bago pa man siya makarating sa banyo, nararamdaman niya ang pagtama ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Mahina siyang dumaing sa sakit na nararamdaman. Nang kapain niya ang likod ng kanyang ulo, nanginginig siya nang madama ang mapulang likido at nang tumingin siya sa likuran. Saka lamang niya napansin ang batong tumama sa ulo niya. Muli siyang napalinga. Nangingit-ngit ang kanyang kalooban sa galit. Pagalit siya nang magsalita at tinanong kung sino ang naroon at bakit alam ang pangalan niya. Ngunit tulad na nangyari kanina ay wala namang sumasagot sa kanya. Dahil sa matinding iritasyon ay kumuha siya ng malaking bato at ipinukol sa talahiban. Hindi pa siya nasisiyahan, kaya't kumuha pa siya ng maliliit at mga may kalakihang bato upang ipukol sa direksyon kung saan ay may gumalaw kanina.
Makalipas ang ilang araw, nilagnat si Shaira. Akala ni na Aling Eda, simpleng lagnat lang iyon. Ngunit ang pakaramdam ng dalaga parang sinisilaban ang katawan niya. Dagdag pa ang kanyang paa na bigla na lamang namaga. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalala. Hanggang sa ang pamamaga ng kanyang paa ay doble na ng normal nitong laki. Mapula, makate, at mahapdi. Halos namimilipit sa sakit si Shaira. Hindi malaman ni Mang Tonyo ang gagawin dahil sa sinapit ng anak. Wala naman silang pampa-ospital. Isa pa, walang malapit na ospital sa kanila dahil ang Kapitolyo, kung nasaan ang provincial hospital, ay 3 bayan pa ang layo sa kanila. Napilitan si Mang Tonyo na lumapit na lang sa matandang manggagamot sa kanila, si Tatang Igme. Kilalang antinggero at albularyo sa baryo ang matanda. Hapon na nang dumating sa kanila. Pagpasok pa lang nito sa bakuran, ay iba kagad ang naramdaman ng matandang manggagamot. Huminto ito sa paglalakad at napako ang mga mata sa direksyon sa talahiban malapit sa balon. Nagsalita ang manggagamot at sinabing mayroon daw elementong nakatira sa bakuran ni Mang Tonyo. Maliliit ang mga ito, mabagsik, at kayang pumatay ng sinumang mananakit sa mga ito. Mga duwinding itim na nakatira sa itim na punso. At ayon pa kay Mang Tonyo, ang punsong yun ay naroon mismo sa gitna ng matataas na talahib malapit sa balon. Nang tingnan ang manggagamot ang kalagayan ni Shaira, hindi na nagulat ang matanda na makita ang pamamaga ng paa ng dalaga. Tinapat na rin ito sina Mang Tonyo at Aling Ida na hindi lang yun ang maaaring mangyari kay Shaira. May nagawa raw kasi ito para saktan ang mga duwending nakatira sa itim na punso. Kaya hindi ito titigilan hanggat hindi nagdudurusa sa nagawa. Nagtirik ng kandila ang manggagamot sa may paanan ni Shaira. Sinimulan nitong bigkasin ang mga salitang hindi lubos manawaan ng mag-asawa. Samantalang ang dalaga ay mahimbing pa rin ang tulog habang inaapoy ng lagnat. Pinayuhan ni Tatang Igme si Mang Tonyo na magpunta sa talahiban para hanapin ang punso. Kailangan daw nitong mag-alay ng kahit na anong pagkain. Tanda na humihingi ito ng kapatawaran sa nagawa ng anak. Pagsapit ng hapon, nagising na rin si Shaira. Muli siyang napapikit nang maramdaman ang pamimigat ng katawan at ang kanyang paa wala pa ring pagbabago, namamaga pa rin ito. Ilang sandali pa, napadila si Shaira nang marinig ang maliliit at pamilyar na tinig. Puno ng galit ang mga matang sinusulyapan niya ang mga ito. Sa pag-aakalang, ang mga ito rin ang duwending nagpapahirap sa kanya. Ngunit sinabi ng isa sa mga ito na hindi sila ang may gawa nun, kundi ang isa pang uri ng mga duwende na nakatira sa bakurang iyon. At bilang kapalit sa kabutihang ipinakita noon ni Shaira, may ibinigay na mutya sa kanya ang duwending pula bilang protection sa anumang elementong maaring manakit sa kanya. Ngunit bago ang lahat, kailangan nilang mapalayas ang mga nakatira sa itim na punso dahil maaring hindi lamang si Shaira ang maging biktima ng mga ito. Sinabi iyon ng dalaga kina Mang Tonyo at Aling Ida, gayon din kay Tatang Igme na gumagamot sa kanya. Dahil imposible nang makipagkasundo sa mga duwending nakatira sa itim na punso, napilitan si Tatang Igme na gawin na lang ang huling naiisip nito na pareho sa sinasabi ng pulang duwende. Bago pa man sumapit ang dilim, kumuha na ito ng gas at ibinuhos sa paligid ng punso. Ngunit habang ginagawa yun ng matanda, hindi nila inaasahang ang sumunod na pangyayari. Bigla na lamang nanigas ang mga kamay ni Tatang Igme. Gayon din ang mga paa nito, tila itinulos na sa lupa. Unti-unti namang natutupok ang itim na punso at ang mga talahib sa paligid nito matapos sagisan ni Mang Tonyo ng nagbabagang kahoy. May mga tinig silang naririnig mula roon, ngunit wala roon ang atensyon ni Shaira kundi nasa matandang albularyo. Sa pagkakataong iyon, ito naman ang nangangailangan ng tulong nila. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Shaira na ipahiram sa matanda ang mutyang bigay pa ng duwending pula. Ilang saglit lamang ay nawala ang pananakit ng mga kamay at paa ni Tatang Igme.
Tama ang mga sinabi ng duwending pula. Matapos masunog at tuluyang mapalayas ang mga nakatira sa itim na punso, bumuti na ang pakiramdam ni Shaira. Nawala na ang pamamaga ng kanyang paa. Ang mutya namang ibinigay ng duwende sa kanya ay ginawa niyang palawit sa kwintas na palagi niyang suot dahil para sa kanya, kahit mahirap paniwalaan para sa iba, may mga elemento sa paligid na maaaring magambala o mapinsala nang hindi sinasadya, lalo na't ang mga ito ay hindi basta-bastang nakikita.